Hello po sa inyong lahat. Ayan, welcome back po dito sa Bonamagos PH. Kung bago ka pa lang dito, salamat po at napadpad ka sa video na ito. Ayan, so itong video na to ay para po sa kung sino man ang makakapanood. Okay, irregardless po kung ano ang zodiac sign ninyo. Okay, so hindi bali na kung anong zodiac sign, kung na-click nyo na ito, kung na-click nyo itong video na to, or na-attract kayo sa video na ito, or na-curious kang panoorin, right? So, trust me na may mga mensahe na dapat kang marinig dito or malaman sa video na ito. So, bago ko magsisimula, ayan, mga madam at sir, no? Ngayong December 2025, papasok tayo sa isang napakalakas na new moon in Sagittarius energy. Ang new moon na ito ay simbolo ng bagong simula, bagong intensyon at bagong direksyon sa buhay. At dahil nasa Sagittarius ito, mas pinapalakas nito ang tema ng paglawak. Yan ang tinatawag sa English na expansion. Paglawak, pananampalataya, faith, swerte, ayan, luck or good luck, mga breakthrough, success, ayan, paglalakbay, traveling, because why? Sagittarius is, Sagittarius is the energy of travel. Ayan. At mga pangarap na matagal mo nang gustong tuparin. So sa video na ito, sa reading na ito, titignan natin kung ano mga bagong simula na papasok sa buhay mo. Okay? Irregardless po ha kung anong zodiac sign mo, kasi sa collective itong gagawin ko. Ano ang mga paparating na opportunities at blessings, at ano ang mga intentions ang magsisimulang mag-manifest from mula December 20 onwards. Okay? Now, kung matagal mo nang hinihintay ang clarity, direction at lakas ng loob para magsimula muli, ang new moon na ito ay para sa iyo. So, para naman po sa gustong magpasama sa new moon ritual na gagawin ko ngayong December 20, bukas po ito para sa lahat. Alright, bukas po sa lahat ng zodiac signs. So, pumunta lamang po kayo sa Bonamagos PH Facebook page. I will try my best to ilagay dito sa screen. Okay? Hindi kasi ako masyadong techie. Right? Siguro magpapaturo ako sa partner ko kung paano i-edit itong video at ilagyan ng parang, mag-pop up sa screen ko yung parang picture ng Facebook page ko para malaman po ninyo na yun po ang Facebook page ko. Same name, same logo dito sa YouTube channel, Bonamagos PH. At napaka-importante, hanapin nyo at i-follow nyo yung may blue check po. Verified po yun ni Meta. Akin po yan. So, para maka-join, magbayad lang po kayo 500 pesos per person po ha. So, kung tatlo kayo sa pamilya nyo at gusto yung isama yung asawa mo at anak mo, then 1.5. Ayan. Wala pong COD kasi bayad muna bago gawin ang ritual, of course. So, kasama na rito yung prayer, intention setting, at energetic alignment para sa bagong cycle na papasukin mo. Okay? So, bawat isa sa inyo, for every person na magbabayad ng 500, you can also request for specific prayers or intentions, or in a sense, ano yung ipaparitual ninyo or ano yung ipapasama ninyo na ritual request. Right? So, ayan. So, mga madam at sir, kung handa ka ng bitawan ang luma at yakapin ng mas malawak at mas magandang posibilidad para sa taong 2026, ayan, samahan niyo po ako dito sa ritual na ito. Okay? 500 lang po. Dati, ang hinihingi ko, 1,000 to 5,000. Okay? So, ayan, simulan na po natin yung reading para sa collective.
Right, your first card po is Ace of Cups. So, ito po yung pangunahing mensahe. Ito yung malinaw na po na senyales na may bagong emotional na magsisimula sa buhay mo. Okay, sa ilalim ng New Moon in Sagittarius, ito ay nagsasabi na may pagbubukas ng puso. Opening of the heart. Being more emotional, like opening of the heart. So, posible na may pag-ibig dito, also kapatawaran. So, may mga maghihingi ng sorry or may magpapatawad. Could also be self-love na magsisimula sa'yo. And also spiritual na paghilom, like healing, right? Physical, mental, spiritual healing. And also may overflow dito ng damdamin na handang dumaloy, right? This could also indicate na may overflowing of happiness na mangyayari sa'yo around this new moon. May biyaya, right? Blessing. And ito yung maging dahilan kung bakit mo ma-achieve itong Ace of Cups energy. This is the overflowing of happiness dahil sa blessing na marireceive mo. Now, yung blessing na yan, it could be anything because general reading kasi ito. Kung ano man ang blessing para sa'yo. Kung gusto mo ng bagong career, ano mang blessing, right? It could be a financial blessing, or it could be like, finally, gumaling na ako sa sakit ng cancer, baka may myoma ka, may diabetes, may nagkasakit, baka this around December 20, magsimula ng gumaling, o may milagro mangyari din with the Ace of Cups. So, yan. And also, for those of you na nangangarap, no, na may bago kayong makikilala, merong bagong pag-ibig na uusbong, posible with the Ace of Cups. And sa sarili mo naman, again, yung iba sa inyo magkakaroon ng inner peace. Peaceful ang magiging buhay mo starting December 20. What else? Ang Ace of Cups kasi, ito'y paalala rin na lahat ng tunay na pagbabago at bagong simula ay actually nagsisimula sa loob, within ourselves. Kaysa sa puso, right? Sa damdamin at sa emotional na katotohanan. So, under this new moon in Sagittarius, this means na may banal na pahintulot ang universe or banal na pahintulot si Panginoong Diyos sa iyo para magsimula kang muli. Right? Alam mo, this means na pupunuin ka muna ng universe bago ka bigyan ng panlapas na biyaya. So, ibig sabihin, for some of you, bago dumating ang bagong relasyon, which is for you siguro magiging blessing, bagong pagkakataon, bagong direction sa buhay, aayusin muna yung emotional aspect mo. Kailangan munang may mag-heal. So, siguro, importante dito, mai-release niyo yung mga bigat, sama ng loob, so forgiveness, right? And ang mga dasal na galing sa puso ay mas mabilis marinig sa panahong ito. And may mga intensyon na malinis ang hangarin at may chansang very true. At yung mga sugat na nakaraan ay handa ng maghilom. This is what it means. Okay, punta tayo sa Page of Wands. Now, sa Page of Wands, this could be bagong idea na maisip mo around this time, this November 20. Some of you, babalik ang inspiration, mamotivate kayo na gumalaw, maghanap ng trabaho, or ang nasa-sense ko dito, marami sa inyo makakatanggap ng magandang balita. Sa anong balita yan, hindi ko alam. Baka basta anything na good news para sa iyo. Kasi this is not a private personal reading.
Okay? So, when it comes to good news, posible na good news, natanggap yung anak ko sa trabaho. Good news, nakapasa. Good news, makapagtayo na tayo ba. Good news, mababayaran ko ng utang. Good news, may perang. Any kind of good news na para sa'yo. Okay? Also, sa career, yung iba sa inyo, nakikita ko baka December 20, lalo na yung mga naghahanap ng bagong trabaho. This is a good sign. This also means that some of you, yung iba sa inyo, baka this is may potential na lalo na kung nag-a-apply ka. May na-apply kang trabaho lately, yung iba sa inyo makakatanggap ng tawag na matatanggap. Hired. Hired ka na. You're hired. Congratulations, you're hired. Or, could also be, yung iba sa inyo, lalo na plano puntang ibang bansa because you have the world. World, this is international, this is travel, this is living abroad, you have the world. So, sa palagay ko, with this page of wands, in conjunction with the world card, malaki talaga ang tsansa ng yung iba sa inyo, this December 20, move onward, o baka hindi pa sa December 20, makaka-receive ng good news sa immigration regarding visa or ticket, or baka plano nyong umuwi December, or may good news, o baka plano nyong magbakasyon this December up to summer. Okay, why summer? We have the Ace of Cups, Page of Wands. And yung tema kasi yung energy na bibigyan niya summer vibes. And also, yung iba sa inyo na nagbabalak na mag-aral sa ibang bansa, mag-upgrade ng skills or enhance yung mga skills, or mag-level up sa study. Right? So, ayan. But definitely, this is something na nagbabalik din yung apoy. So, for those of you, you know what, in conjunction with the Ace of Cups and the Page of Wands, this is a really strong sign or signal na if lalo na King of Cups, o ipagsabay na natin, tatlong energy, confirmation. Okay, December 20, sino dito ang may mga matitinding karamdaman, sakit? Gagaling. Okay, this is either kung physical man yan, emotional, mental, spiritual, in all aspect of your life. Okay, so ayan, kinulam ka, may mabibigat. This is really good. Why? Because moving forward, bago tayo papasok sa year 2026, kailangan talaga natin na iwan na o tanggalin or i-release yung mga mabibigat na dinadala natin. So, Ace of Cups, healing. Healing sa puso, King of Cups. King of Cups, this is emotional. So, I feel like yung iba sa inyo, when it comes to emotional healing, this is broad. So, possibly yung iba sa inyo, when it comes to healing, what I mean is, yung mga regrets o mga pinagsisisihan this year, mga regrets, mga failure sa love life, iniwan ka ng jowa mo, pinagpalit ka, niloko ka sa pera, niloko ka sa relationship, kung ano man niyang mabibigat na dinadala niyo sa damdamin, right, sa puso. May mga tao kang hindi mo kayang mapatawad, alam mo, inuudyok ka ng spirit guide. Sa fact na lumabas ito dito sa reading mo, inuudyok ka na kung gusto mong matupad ang mga manifestations mo, lalo na if you are joining my ritual, mamaya explain ko, it's really important for you to release it para makapasok yung mga blessings. And then, nasa sa inyo yan kung papakinggan ninyo. Alright, punta tayo sa King of Cups. Now, with the King of Cups, marami akong pwedeng masabi dito. But, in conjunction with these cards, this means that marami sa inyo ay magiging mas mature na at magiging emotionally mature sa pag-handle. Magiging emotional mature sa work. Okay, especially, there's something about makaka-receive talaga kayo ng good news regarding your work. It could also mean na
Kung meron mang mga lamat sa work environment ninyo, may makatrabaho kang hindi mo nakasundo this year, bago matapos itong taon na to, magkakaroon ng healing dyan. Apologize, so pagsusorry or pagpapatawad. Mangyayari yung mga ganyan. What else? Okay, moving forward, 7 of Swords. Okay, eto. Sa December 20, this new moon, Sagittarius, either inuudyo ka or isa sa mga pagbabagong darating is magiging mas wise ka, hindi ka na magpapaloko, or makikilatis mo yung mga taong may mga samang intention sa'yo. Uy, napaka-importante to kasi around Christmas and New Year, maraming manloloko. So, mag-ingat sa pera mo, mag-ingat sa mga ino-offer, ayan ang Ace of Cups, at lalong-lalo na sa love. Kaya marami sa inyo ang matututunan o magigising na, niloloko mo lang ako. Alam ko, pera lang ang habol mo kasi Pasko na, New Year, gusto mo lang ng Christmas gift. Something like that. Doesn't have to be exactly like that, pero maybe closer to that situation. Na kung saan, mapipick up mo na yung taong totoo at yung taong fake. Makikilatis. And at the same time, when it comes to your career or money, magiging wise na kayo sa pagdi-decide. Okay? Now, ito ang very interesting. And you know what? In conjunction with the world, I think this December 20, there is a big potential na may wish kang matutupad or wishes. Why do I say that? Magkatabi ang 7 at 9. So, there's a lot. And yung Ace, this is big, overflowing of happiness. So, this could be like 3 or more wish fulfillment. Maybe in all areas of your life, may mga wish na matutupad. Na matagal mo nang pinapanalangin, matagal mo nang matagal mo nang pinipray or minamanifest since January pa nung itong taon na to, 2025. And December na lang, ni isa walang natupad. Baka dito December 20, baka matupad na. Lalo na kung gusto mong sumama. Baka ito na yung sign. Okay, ito for those of you na matagal nang nagmamanifest, matagal nang gumagawa ng manifestation ritual. From January pa, this year, 2025, up to now, magdi-December na lang, tatapos na lang ang taon, wala namang nangyayari sa mga minamanifest ko, wala namang nangyayari, parang hindi naman ako napapakinggan sa mga dasal ko, o baka itong ino-offer ko ngayon na full moon ritual, which is 500 pesos only, baka ito na yon. Dito ka ginabayan, baka ito na yung chance na baka dito na matupad. For those of you lang na interesado, okay? Ayan, so 9 of Cups. This means that kung hindi man ito pangarap na matupad, lalo sa work mo, lalo na pagpunta ng ibang bansa, or pagkakaroon ng AFAM, you know what? The world, the King of Cups, the Ace of Cups. I think marami sa inyo collective this December 20, if you are looking for AFAM or another or new AFAM. Doesn't have to be AFAM. It's always, kasi majority sa Pilipinas, marami ang nag-go after AFAM. But, irregardless kung AFAM ma yan o hindi, Pinoy lang din or same lang, basta, I think marami sa inyo ang either mag-heal ang relationship or may mga relationship na mabubuo, at kung hindi man ninyo makikilatis, magbibigay sa inyo, makikilatis kung tama ba ito relationship na papasukin ko or hindi, makikilatis nyo yan, or magbibigay sa inyo ng sobrang kasiyahan, to the point, andyan yung kilig-kilig parang masasabi mo, ito na yung the one. Pero mag-ingat sa mga dawan-dawan, wag muna tayong mag-assume agad or mag-conclude agad na si the one na to, lalo na sa first stage pa ng relationship, di ba? Antayin muna natin talagang umabot kayo sa ilang years, andun na yung mga test, masasabi mo, siya na nga talaga si the one. Na kahit anong mga pagsubok, ang mga pinagdaanan ninyo sa pera, sa trabaho, sa pamilya, you know what, i-apply nyo yan sa relationship at makikita mo kung totoo pa talaga yung person na doon mo matitest Kasi, hindi naman sa lahat ng panahon, di ba, ang relationship masaya. May mga pagsubok.
So, makikita mo kung pagdating sa pagsubok, nandyan pa ba yung partner mo? O baka bigla ka na lang iniiwan sa ere. O talagang hindi talaga siya si the one. Maganda lang siya pag may mga magagandang okasyon or masaya ang pero pagdating na may pinoproblema ka, hindi ka matulungan. Wala siya sa tabi mo. Something like that, right? So anyway, 9 of Cups, wish fulfillment. So sana lahat kayo may mga wish kayo matutupad this December 20. Starting December 20, starting under this new moon in Sagittarius. Okay? Punta tayo sa the world. Now, this is it. The world. I think marami sa inyo, if this is not about closing an old cycle, when I say closing an old cycle, may mga pintuang magsasara. But it's not just because may pintuang nagsasara o may natatap o may nagtapos or may ending nga nangyari. Whether sa love life, sa career, ano pa ba, sa amang aspeto yan sa buhay mo, sa finances, sa negosyo, it's not the end of your story or it's not even the end of your life. Okay? This means, kumbaga, when one door closes, there may be a window or another door that is opening na kailangan mong munang makita. Huwag kang mag-focus doon sa pintuang nakasara. Maghanap ka ng another exit or another paglulusutan mo or another pinto ang magbubukas. Meaning to say, not literal, another blessing may ibibigay. Also, if that's not it, nag-i-English pasensya na, kung hindi man yan, I feel like this means marami sa inyo, if nagbabalak kayo next year, 2026, if sa year 2026, nagbabalak kayo na magtrabaho sa ibang bansa, this is a good sign. May potential na matupad. Okay? May potential na mangyari na makapunta ka na finally sa ibang bansa, maaprubahan na yung visa na matagal mo nang ina-applyan, working visa man yan or immigration visa or permanent visa for those of you who are in another country na nagdadasal na magkaroon o maaprubahan ang permanent visa. Whether sa Canada, America, or saan mang lupalop kayo sa planetang Earth, right? So, if kung hindi man yan, this is also, for some of you, meron kayong ma-achieve na success. Achievement, of course. Achievements, success, especially in conjunction with the 9 of Cups. In conjunction with ano ba yung conjunction? Yung malapit. 9 of Cups, the World, and the Page of Wands. Okay? Together, I can see here na marami sa inyo sana, no? Lahat kayo makuha itong energy. Meron talaga kayong may good news around your career and career business or money. Although walang Pentecost dito, but Page of Wands, saan ba kasi tayo kumukuha ng pera? Saan ba natin kinukuha ang pera? Diba sa trabaho or sa negosyo? So, Page 1, yun. What else? I think that's it. So, again, collective. So, i-ano ko lang dito yung mga blessings. I-summarize natin yung mga blessings, mga intention matutupad, no? So, ano yung mga magbubukas? Bagong chapter na hindi mo kailangang mag-struggle na siguro kasi andyan yung Ace of Cups, mag-overflow na lang siya, you will go over the flow, ayan, may healing at peace, magkakaroon ka ng peace of mind, ayan, may mga bagong pinto ang magbubukas talaga sa career, negosyo, ayan, what else? May wish fulfillment, number 1 dito, may ma-achieve kayo, may success talaga, at expansion, I'm telling you, ayan, so, mga blessings, I think na-mention ka na right? Bagong idea sa project, ayun sa career, sa negosyo, kung merong mang hindi nag-work, may ibang pinto ang magbubukas, may oportunidad dyan na magbubukas. Okay? Ayan this Ace of Cups is a big blessing to na ibibigay. Why do I say big? Andito yung Ace of Cups, 9 of Cups, the World. This is wish fulfillment regarding your big blessing na matagal mo nang minamanifest. Okay, if not
in one aspect of your life, in all aspects of your life. I think yan na-conclude ko na lahat. So, again, for those of you na gustong magpasama po sa new moon, na kung gusto niyang matupad yung mga nasabi kong potential dito, and if may mga iba pa kayong intentions or manifestations na gusto niyong matupad, lalo na this new moon, new moon in Sagittarius, because the new moon, ang tema ng Sagittarius is expansion. Expansion, travel, especially for those of you na gustong, this is a good time to do ritual, especially for those of you na nangangarap, makahanap ng magandang trabaho sa ibang bansa. Ma-approve ang visa, ma-approve ang immigration, petition visa, fiancé visa, ano bang klaseng visa yan, no? Or what else? Makakanap ng ibang trabaho sa ibang bansa. Europe, America, Asia, Japan, kung saan man yan. Okay? Pwede kayong sumali sa akin para maging powerful ang manifestation, matutupad. What else? Mga intentions. To set your intentions for the next year, 2026, napaka-importante because ito na yung last new moon for this year. Ang next new moon is around after na ng New Year, hindi na pwede. Pwede pa nang humabol, but this is the most powerful kasi when it comes to alignment. Alright? So, ayan. Again, sa gusto magpasama, hanapin niyo po ang Facebook page ko, Bono Magos PH, andito sa screen, makikita nyo. Now, sa gusto naman pong bumili ng mga items sa akin, kasi marami sa inyo nagtatanong, ano yung mga items na pwedeng pampaswerte sa negosyo, sa trabaho, sa love life, pang-attract, or pwede sa business, ayan, paano kumita ng malaki, protection sa kulang, protection sa mga inggit, lahat na. Okay, panoorin nyo po ito. Huwag po kayong alis.